Praise God! So ang ating theme for this month of October, nasa third Sunday na tayo, is I Am. At natutuwa po tayo sapagkat ang dami nating natututunan. Sinong nakaka-remember nung first Sunday ng month of October? Sino yung nakakatanda ng ating topic? Hello? Jesus the light. Oh? Jesus, the bread of life. And next is Jesus, the light of the world. And ngayon naman po, ang ating topic is isa ring I am ng ating Panginoong Hesus Kristo, which is Jesus said, I am the door of the sheep. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesus sa harapan po ng maraming mga tao. Kasama po dyan yung kanyang mga disciples, yung pong mga Pharisees and Sadducees, mga Jewish leaders, mga scribes, at marami pa pong iba. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa inyo sapagkat nandito po kayo sa aming kalagitnaan. Pinahayag po ninyo sa inyong banal na salita that when 2 or 3 are gathered together in your name, there you are in the midst. At kami po ay natutuwa because sa aming pakikinig ng inyong salita ng buhay ay pupunuin po ninyo kami ng pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, lahat-lahat ng needs po namin sa spiritual, physical, emotional, ay inyo pong ipagkakalab. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, ang ating topic is, I am the door of the sheep. Yan po ay pahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Of all the many animals in this world, ang sheep po o ang mga tupa, dito po na ihambing ng ating Panginoong Hesus Kristo ang bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Sino rito ang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Bakit sa tupa? Ang tupa ba ay mabait? Ang tupa ba ay isang uri ng hayop na kaaya-aya? Isa bang tupa na kagaya ng mga pets ng marami dito? Sino ritong may pets? Dog, cat, o rabbit, o bird, o iba pang uri ng mga animals. Alam niyo po, ang sheep, hindi naman po siya isang hayop na kaaya-aya. Kasi actually, ang sabi nga po, ito ay isang dull na animal. Kung sa ano talagang, parang hindi po siya talagang matalino. No, pero dito inihambing o inihalintulad ng ating Panginoong Jesucristo ang bawat mananampalataya niya. It means lang na kung ang isang tao ay dull at kulang sa kaalaman, he or she needs a pastor or a shepherd. Amen. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng mag-aalaga. At napakaganda po nito sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang nagpakilala na siya po yung nag-aalaga sa kanyang mga tupa, na ang mga tupa na iyon ay mga tao, mga mananampalataya na tunay na nagtitiwala sa kanya. So ang ating text ay masusumpungan sa John chapter 10 verses 7 to 9. Basahin muna natin ang verses 7 to 8. Sabay-sabay po tayo. Begin. So Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9, next slide. Ang sabi, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and he will go in and out and find pasture. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So sa Biblia po, ang doors o pintuan ay simbolo o metaphor po ng mga choices o mga decision o mga bagay na ating pinipili sa bawat araw ng ating buhay. At alam niyo po mga kapatid, yung destiny, yung future ng bawat isang tao ay nakabase doon sa uri ng pintuan, uri ng choices, decision,
o bagay na ginusto niya na lagpasan o pasukin. Kaya nga po, dito tinuturuan ang bawat tao, particularly ang mga mananampalataya na kagaya ng bawat isa sa atin na maging maingat sa lahat ng uri ng pintuan na humaharap o hinaharap ng bawat isa sa atin. Yung mga choices po natin, maging very careful tayo sa pagpili, sa mga decisions natin. Kasi pag nagkamali po tayo, it will mean downfall for each and everyone na pumili, na nagkamali sa pagpili. Samantalang kung tama na pintuan ang kanyang pipiliin na pasukin, ito yung magpapaganda ng kanyang buhay. So mga bata pa lang po tayo, ay tinuturuan na po tayo kung anong dapat na piliin natin. Next slide please. Tinuturuan na po tayo ng ating mga magulang. At alam nyo po, kung hindi man naturuan ng magulang yung mga bata, meron naman po mga eskwelahan. At ginagamit po ang mga teachers kung paano po ang tamang pamumuhay, anong uri ng pintuan, anong uri ng pagpili, alin ang dapat, alin ang tama, alin ang mali na dapat ayawan o gawin ng isang tao. So dito po, walang masisisi ang sino mang tao. Hindi kasi naituro sa akin nung bata ako. Kaya nga po, meron pong mga eskwelahan at di lang po mga eskwelahan sa mga churches na ganito, kagaya po nito, meron po tayo kahit sa mga pambata, meron po tayong kids ministry. Pag morning service, PM1 service at PM2, kagaya po nito, meron po tayong mga kapatiran na ginagamit po ng Panginoon na turuan ang mga bata, yung mga anak po ng ating mga kapatiran na kasama nila dito sa church. Kaya napapansin po ninyo, wala pong bata po rito. Kung may kasama po kayo, nandoon po sa taas. Tinuturuan po sila kung paano ang mga choices, decision na kanilang gagawin, kung anong uri ng pintuan ang kanilang papasukin o lalagpasan. Kailangan po na meron po tayong tamang desisyon sa every time na tayo ay merong haharapin na pintuan. May ini-offer sa'yo na, anong pipiliin mo? Anong choice mo dito sa bagay na ito? Eto ba, left o right? No? Papasukin mo ba yan o hindi? Example, halimbawa, sa kagaya ng marami dito, mga kabataan, nandyan, in-offer sa'yo. Ayan, may maganda. Pwede ka palang mag-abroad, ano? Papasukin mo ba yan, yung pintuan na yan, o hindi? No? Hindi basta, wow, ang ganda niyan, gusto ko dyan, US, ang laki ng sweldo ko dyan, asenso, ang ganda ng future ko dyan. Hindi po, lahat ay ganon. No? Kailangan tama yung desisyon natin at lagi nating sinisik dapat ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag nandiyan ang pintuan, kailangan mong magkaroon ng choice. Makikipag-boyfriend ka na ba o hindi pa? Hindi agad sabi, wow, i-grab ko na itong pagkakataon na ito, itong opportunity na ito, ang gwapo, ang yaman, professional, nasa kanya na lahat. So, parang very open at not very attractive yung door na yun. Pipiliin mo ba yun? Hindi po lahat ganon. Basta, papasukin mo na kaagad yung pintuan na yun, kailangan careful po tayo. Amen. At hindi lang po yan, maging sa uri ng hanap buhay, uri ng course na iyong kukunin. Kailangan careful po tayo, hindi tayo basta pumapasok, hindi natin basta nilalagpasan din ang lahat ng doors na bukas para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba yan, mga kapatid? Next slide. Alam niyo po, ang ating Diyos ay merong sanctuary o haven, isang safe na lugar para ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mananampalataya ay doon niya dalahin at tipunin forever. Ang tanging daan po para makapunta doon sa lugar na iyon na inihahanda ng ating Diyos ay isa at tanging door, at ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung nagpakilala na siya po
yung door. Yung pong 4 words na sinabi ng ating Panginoong Jesus, next slide, na I am at He will. Ito po yung gospel. Ito pong I am ay tumutukoy po sa ating Panginoong Jesus. Yung I am ay pangalan po ng Diyos. Sa Hebrew ay YHWH na doon po kinuha yung Yahweh. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, I am the door. Siya po yun. God is the door. Siya po mismo yung tinutukoy niyang yun. At kaya nga po, yung mga tao na natututo na magtiwala, kumapit, humawak, manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay merong madaming mga pangako galing sa ating Panginoong Jesus na ito po ay tinutupad ng Panginoong Jesus at patuloy niyang tutuparin sa buhay po ng isang tao na sumasampalataya sa Kanya. Kaya alam niyo po, napakahalaga nung ating pagsampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo bilang door o bilang pintuan na siya po yung talagang gumagabay sa bawat isa sa atin. Maganda po ang mangyayari kung tayo po ay tunay nakakapit sa Kanya lamang. Yung ating mga mata ay sa Kanya lang po natin i-focus at kung ano po yung nais niya, ayun po ang ating gagawin. Amen. Sa next slide, again, ang sabi po sa John chapter 10, verse 9 sa English Standard Version. Ang sabi po, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Kapag tayo po ay pumasok sa pintuan ng ating Panginoong Jesus, meron pong 3 mahalagang bagay na mangyayari o mararanasan ng isang tao, ng bawat isa sa atin. At salamat sa Diyos sapagkat nandito ka, isa ka sa makakaranas o nakakaranas ng 3 dakilang pangakong ito ng ating Panginoong Jesucristo. First, if you go through the door of Jesus, dahil sinabi niya, I am the door of the sheep. I am the door. Siya yung pintuan. If you go through the door of Jesus, you will experience first, salvation, kaligtasan. Kailangan po natin, napakahalaga po ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Kung sa mga tupa po, sa mga sheep, nakikita po nyo dyan sa picture, yan po ay larawan ng isang, yung kulungan po ng mga tupa. Talagang secured po sila dyan. At yun pong pinakabantay o pinakapastor ng mga tupa, siya po ay nandoon sa pintuan. Alam niyo po, ang practice talaga ng mga shepherd, sa buong magdamag, hindi po sila natutulog. Binabantayan po nila yung mga tupa. Inaalagaan nilang mabuti sapagkat ang mga tupa nga po ay nangangailangan ng shepherd. Hindi po sila kagaya ng ibang hayop na talagang matatalino na kapag meron na diyaang yung mga predators o yung mga hayop na pwede silang sakmalin, pwede silang kainin. Meron pong mga hayop na talagang alam na po kaagad nila na pagtingin pa lang nila, parating pa lang yung predators, ay talagang alam nila na kailangan nilang tumakbo, kailangan nilang tumakas. Ito po mga sheep ay hindi. Ang mga sheep po, kapag po meron sama-sama po sila sa isang lugar, pag may darating po na, let's say, wolf o kaya ay bear, o anuman pong hayop, lion o tiger na pwede po silang kainin. Alam niyo po, sa halip po na maghiwa-hiwalay, lalo po silang nagkukumpul-kumpul at nagsisiksikan. Kaya nga po talagang very easy target po sila ng kanila pong mga kaaway.
Kailangan talaga nila ng shepherd. Kaya nga po sa magdamag, nandiyan po yung pastor, yung shepherd na binabantayan po, very careful. Hindi po siya natutulog, hindi po siya talaga pumipikit ng kanyang mga mata. Kasi maaaring diyan, bigla na lang may darating na kaaway ng mga tupa at kunin. Nakawin ang isa sa mga tupa. Napakahalaga po. Isang tupa lang po ang mawala sa mga inaalagaan ng pastor o ng shepherd, malaki na pong kakulangan yon. Kaya binabantayan po nilang mabuti. At kita nyo po, usually, yung pong mga kulungan ng mga tupa, yung sheepfold, yan po ay nandoon sa ituktok po ng bundok, sa hill, hindi po doon sa plain. Kasi kapag doon sa kapatagan, madali pong matanaw ng mga hayop na gustong lapain sila. Kaya nandoon po sa mataas na lugar, tapos meron pong bakod para hindi po matanaw ng mga hayop na lumalapa o kumakain ng mga sheep, yung mga tupa doon sa loob. At ang napakaganda nito, talagang lahat pong sheepfold ay merong bantay. Hindi po pinababayaan na nakasarado lang yung pintuan at iiwanan na. Talaga pong may bantay. At dito po sa ating pinag-aaralan, sa spiritual side po, kung i-apply po natin ito sa ating buhay, alam nyo po, yung pinakapintuan na yan. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesus, siya mismo yung pintuan. Kasi kung sa literal na kulungan ng mga tupa, yung katawan mismo ng pastor, hindi po malawak yung gate o yung pintuan ng mga kulungan ng mga tupa. Actually, halos eksakto lang po yung katawan noong nagbabantay, nung shepherd doon. Para kung may daraan man doon at gustong lapain, ang mga tupa ay dadaan muna sa kanyang katawan. Siya mismo ang proteksyon noong mga tupa. Kaya nga po, dito, ang unang nararanasan ng mga tupa, if you go through the door of Jesus, you will experience salvation. Ganon din po sa buhay ng mga mananampalataya. Matatanggap lang po natin ang salvation o kaligtasan sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi pong salvation, ito po ay tumutukoy doon po sa eternal life o buhay na walang hanggan na ibinibigay po ng Diyos sa bawat tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po yung tanging daan na yon, yung tanging door na iyon na kung ikaw ay papasok sa Kanya, papaalaga ka sa Kanya, tatanggapin mo siya sa buhay mo, ikaw ay makakabilang doon sa mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. By the way, sino ritong masasabi niya na sa spiritually, kabilang siya sa mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo? Kabilang ka sa family of God. Yes, tayo po yun. Tayo na umiibig sa ating Panginoong Jesus. We belong to God's sheepfold. We belong to God's spiritual family. At napakaganda po ng kalagayan natin. Hindi po, ibig sabihin, hindi ito naranasan ng lahat ng mga tao. Tanging yun lamang pong mga sumampalataya, mga naniwala at nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Siya na kinilala na ang Panginoong Jesus ay bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao at inialay ang kanyang buhay. Napako sa krus, namatay, inilibing upang tubusin, bayaran ang kasalanan mo. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Sabi nga po sa John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Pag may eternal life ka, ikaw yung tao na saved. Sabi, if I am the door, if anyone enters by me, he will be saved. He will have eternal life. Mararanasan niya yung tunay na kaligtasan. At ano po ito yung sinasabi? Na tayo po ay dapat manatili na nananampalataya,
nagtitiwala, kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Alam natin na ang Diyos natin ay banal. Amen. At iniibig ng Diyos ang katwiran. He loves righteousness. Kaya nga po, kung iniibig ng Diyos ang katwiran, ang kabanalan, ano naman po yung kanyang kinamumuhian? Kasalanan. Unrighteousness. Ito po kasi yung kasalanan, yung hindi pagiging matuwid, ito po ay hindi ninanais ito po ay inaayawan ng ating Diyos na buhay. Kaya nga po, alam ng Diyos na hindi po kaya ng tao na mabuhay talaga na holy and righteous. Kaya nga kailangan natin ng Panginoong Jesus Kahit ako po, kailangan ko po ang Panginoong Jesus. Ang mga mangangaral at hindi lang po dito sa Pilipinas, pang sa ibang bansa, mga kabilang po sa iba't ibang ministries, prophets, apostles, teachers, evangelists, pastors, maging mga missionaries, at iba't iba pa pong mga lingkod ng Diyos. Talagang hindi po kaya na mabuhay talaga na completely, perfectly holy and righteous. Kailangan po ng lahat ang Panginoong Hesukristo. Kailangan mo, kapatid, ang Panginoong Jesus, at salamat sapagkat ikaw ay nandito, nagpapakita yan na ikaw ay umiibig at nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, hindi natin pinawala ng saysay yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Tayo po na tunay na nagpapahalaga sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus na kanyang iniwan ng kalangitan at yung kanyang magandang kalagayan bilang Diyos, na lahat doon sumasamba, lumulod sa Kanya. He was the darling of heaven. Siya doon ay nagniningning, pero iniwan po niya yon more than 2,000 years ago, yung Kanya magandang kalagayan sa kalangitan. At siya po ay nagkatawang tao, kagaya ng bawat isa sa atin. Hindi po madali yun. Sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, who is a spirit being, pero tatanggap ng katawang tao na kagaya ng bawat isa sa atin, na yung katawan natin ay merong mga kahinaan, merong mga bagay na kailangan, nagugutom, nauuhaw, lumuluha, nasasaktan, inaantok, napapagod. Hindi po madali yun na gawin ng isang Diyos. Pero ginawa po yan ng Panginoong Jesus because He loves us. He wants us to be saved. At yun lang po yung kaparaanan para maligtas ang bawat isa sa atin. Yung bayaran niya ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng mga tao. Kaya salamat, sumampalataya tayo. Amen? Hindi walang kabuluhan ang ating pagpunta sa lugar na ito. It shows that we believe, we trust in our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga po tayo yung pumasok sa pintuan ng ating Panginoong Jesus. Taglay-taglay mo, kapatid, ang eternal life. Amen. Yung buhay na walang hanggan. Meaning to say, kung tayo man ay kunin ng Panginoon physically, meron po tayong isang buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Amang Diyos na nasa langit. Ang ganda po. Hindi nagwawakas ang buhay ng isang tao pag siya'y namatay na physically. Wala nang lahat. Kaya sabi nung iba, ay enjoy ko na ang buhay ko kasi pag namatay ako, wala na akong ma-enjoy. No. Kapag ang isang tao ay naligtas ng ating Panginoong Hesukristo because of His faith in the Lord Jesus Christ, yung kanyang kamatayang physical, it is the start of a new life. No, ito yung katuparan ng eternal life, kapahayagan ng eternal life na ipinangako ng Panginoong Jesus sa bawat umiibig at sumasampalataya sa Kanya. Sino yun? Amen, tayo yun. Meron tayong eternal life. Kaya hindi tayo napipighati. Kung meron man tayong isang mahal sa buhay na kinuha ng Panginoon, alam naman natin na yung mahal natin sa buhay ay talagang tinanggap si Kristo Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok din sila sa pintuan ng Panginoong Jesus. Kinilala ng Panginoong Jesus ay door, pintuan. Pinili nila si Lord.
hindi ganon lubos-lubos ang ating kalungkutan o kapigatian dahil alam natin, kapiling sila ng ating amang Diyos doon sa langit. Amen! Una-una lang po yan. Alam natin, sooner or later, ang bawat isa ay pupunta rin doon sa lugar na yon. Kaya napakahalaga noong kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ikaw ay niligtas, meron kang eternal life, ibig sabihin, you are saved from sin. Dati po kasi, ang kalagayan ng tao ay servant, alipin ng kasalanan. Pag sinabing alipin ng kasalanan, sunod-sunuran ang tao sa kasalanan. Alipin, ibig sabihin, kailangan na niyang gawin yung kasalanan kasi servant siya eh. Kahit ayaw niyang gawin, gagawin pa rin niya kasi slave of sin. Pero salamat dahil tayo ay binayaran na ng Panginoong Jesus ng kanyang banal na dugo, ng kanyang buhay, ang ating mga kasalanan. Tayo ngayon ay niligtas mula sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, ligtas na tayo. Ang kasalanan, wala nang kapangyarihan sa atin. Ang Kristiyano, ang anak ng Diyos, ang mananampalataya ng Panginoong Jesus, you are not a slave of sin. Sin has no dominion over you. Ibig sabihin, kaya ka lang ngayon nakakagawa ng pagkakasala, it is because you choose to sin. Pinili mo. Pero kung ayaw mo na magkasala, hindi ka magkakasala. Kasi pinalaya ka na doon sa kasalanan. Niligtas ka na ng Panginoong Jesus. Inalis na sa pagkatao mo yung pagiging alipin ng kasalanan. Noon, wala pa tayo sa ganitong gawain ng Panginoon, hindi pa natin alam ang Biblia. Di ba alam na natin na masama magsinungaling, magnakaw, alam na natin masama yung mga vices na yan, nakakasira ng katawan. Alam natin na yung mga 10 Commandments, alam natin masama yung kasalanan nyo. Pero still, bakit nagagawa ng tao? Bakit ginagawa ng tao? Kahit ayaw niyang gawin, nagagawa pa rin niya sapagkat slave of sin, slave of unrighteousnesses. Pero ngayon, hindi na po. Sabihin mo, hindi na ngayon. Amen. Hindi na ngayon. Di ka na slave. Pinalaya ka, niligtas ka ng Panginoong Jesus. Again, tatandaan mo, kaya ka lang makakagawa ng kasalanan, pinili mo yun. Pero kung hindi mo pipiliin, hindi ka magkakasala. Kasi, nandiyan si Lord na siyang kalakasan ng bawat isa sa atin. You are safe from the dominion of sin. Ikaw ay wala ng guilty feeling dyan sa puso mo. Hindi ka na condemned. Kasi kaya po ang isang tao ay nakakadama ng condemnation, dahil nga po may utos Huwag kang gagawa ng kasalanan. Tayo naman po, ngayon, na hindi na po natin ginagawa ang mga bagay na iyan na ayaw ng Panginoon. Niligtas na po tayo, wala na po tayong guilty feeling, wala na tayong condemnation. Amen. Yung ating kaaway na dyablo ay pinagtagumpayan na po natin. Ngayon, paano po yun? Bakit natutokso pa rin? Tinutokso pa rin ako ng kaaway na dyablo. Yun po ang trabaho niya, yung tuksuhin ka. Pero yung para ikaw ay sumunod sa panunukso niya, it is the door for you to choose. Choice mo po yun, kung susundin mo yung tukso o hindi. Amen? Maraming guidance dito sa Biblia. Anong gagawin mo pag tinutukso ka ng dyablo? Ano? Siyempre, hindi ka patutukso. Sabi nga, resist the devil and he will flee from you. Nandyan ang dyablo, tinutukso ka, hindi ka tatakbong papalapit. Ano? Tatanggihan mo siya. Sabi pa nga ng Bible, flee temptation. Lumayo ka sa tukso. Kapag may tuksong nandyan, lalayo ka, hindi ka lalapit. Amen? Alam ba ng bawat isa ang ibig sabihin? Tayo po bilang mga anak ng Diyos, dahil pinalaya niya tayo, niligtas niya tayo, binayaran niya ang ating kaligtasan ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At inaalagaan po niya tayo. No one can pluck us out of the hand of our Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng maagaw ng dyablo sa kanyang mga kamay.
mahal ka ni Lord. Alaga ka niya. Amen? Ang tingin niya sa iyo, ikaw yung kanyang buhay. Hindi ka lang ang halaga mo, ilang milyong pesos o dollars lang ang halaga mo. Buhay niya mismo ikaw. Sobrang mahal po tayo ng Panginoon. Kaya yung ating ginagawa pong paglilingkod kay Lord, yung ginagawa natin pagpupuri, pagsamba, pakikinig ng salita ng buhay, napakaliit na bagay po kumpara sa ginawa at ginagawa ng Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Every day of our life, yung kaligtasan na binigay po niya sa atin, ay taglay-taglay po natin. Hindi po yan mawawala sa atin. Except na siguro kung ikaw mismo ang magtakwil sa ating Panginoong Jesucristo at sabihin mo sa Kanya, ayaw ko na sa iyo, Jesus. Dito ako kay Satan. Siguro ganon. Pero never na tayo po ay itatakwil ng ating Panginoong Jesus. Amen? Next, if you go through the door of Jesus, you will experience freedom. Sabi po doon sa text natin, sa verse 9 ng John chapter 10, if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out. Diyan po sa ship, nakulungan na yan ng mga tupa, yung pong kumikilala doon sa shepherd na siya yung shepherd. Yung mga tupa po ay malaya pong nakakapasok at nakakalabas. Malaya po sila kasi kilala po sila noong shepherd at kilala nila yung shepherd. Let us picture na yung nandoon ay ang ating Panginoong Jesus na nasa langit. Grabe. Alam niyo po, bantay sarado po tayo ng ating Panginoong Jesus saan man po tayo naroon. Nasa labas man po tayo o nasa loob, nasaan mang dako tayo ng mundong ito. Ang mata ng ating Panginoong Jesus ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin po na you will go in and out. Yung tunay na kalayaan ng isang buhay Kristiyano ay taglay-taglay natin. Gusto mong maglingkod sa Panginoon, you can do it freely. Walang hahadlang sa'yo. Gusto mong makipag-communicate sa Kanya, makipag-commune, gusto mong mag-soak sa presensya ng Panginoon, malaya ka. Gusto mong lumabas at ibahagi siya sa mga tao, gusto mong magtrabaho para kumita ng pera, para magamit mo sa personal mong buhay, for your enjoyment and for your family, anumang bagay na gusto mong gawin, which does not oppose the will of God. Alam niyo po, malaya po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang saya-saya ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Amen? May pagsubok ka? Meron pong pagsubok. Pero alam niyo po, because of the freedom na binigay ng ating Panginoong Jesucristo, every trial, every problem, yung lahat pong mga bagay na iyan na hindi magagandang bagay, negatibo sa ating buhay, ay natatakpan ng lahat ng kagalakan na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay safe. Huwag mong isipin na ikaw bilang isang mananampalataya ay nag-iisa. Kahit malayo ka sa iyong family, sa iyong friends, sa iyong relatives, alam nyo, hindi ka nag-iisa dahil meron kang shepherd. The door of our life, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na siya yung laging nakatingin sa iyo. Kaya wag mong sabihin na, ay, sandali lang, punta muna ako dito. Hindi naman ako makikita ng mga kapatiran, ng mga brothers and sisters sa church. Alam mo, may nakakakita sa iyo. Sino? Si Lord. Nakikita ka niya. Kaya huwag kang pupunta doon sa lugar na ayaw ni Lord na puntahan mo. Amen ba yun? Hindi matutuwa si Lord kung pupunta ka sa mga lugar na hindi niya kalooban na puntahan mo. Pero binabantayan ka pa rin niya. Kahit medyo, meron din kasi mga tupa na talagang
matigas na mga leeg eh. Kaya sila talaga nasasakmal ng mga leon eh. Nasasakmal sila ng mga wolf. Talagang yung kahit tinatawag ng tupa, lumilingon-lingon, pero tatakbo pa rin, tatalilis, kailangan pa gamitin ng shepherd yung kanyang staff at saka yung rod, para bumalik. Kaya maraming mga tupa ng Panginoon, tupang tao na nakakaranas ng rod ni Lord. Hello, ikaw ba yun? Nakakaranas na kakawitin sa leeg. Matigas kasi ang leeg, gusto doon kaya kailangan kawitin noong shepherd, noong kanyang, yung baston niya na may pangkawit na gano'n para bumalik, Pero alam niyo po, ang maganda rito, kahit ikaw ay napalayo, binabantayan ka pa rin ni Lord. At kung nakikita mo na napalayo ka, at syempre nakakaranas ka na ng pagsubok at problema, magbago ka na ng kaisipan. Sumunod ka na sa shepherd mo. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi malaya ka, binigyan ka niya ng freedom to go in and out. Malaki ang trust ni Lord sa iyo. Kasi sabi sa John chapter 8 verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Alam ni Lord, alam mo na ang katotohanan. Pinalaya ka na. Huwag kang bumalik uli doon sa bondage. Pinalaya ka na. Huwag mong gagawin muli yung mga bagay na ang katumbas ay bondage o pagkaalipin. Doon sa mga bagay na kamangmangan, kadiliman sa buhay mo bilang isang tupa ng Panginoon. Ito advice ko sa iyo, ang dami po ditong mga bata pa, kabataang panggulang, 18 years old. Sino rin ditong 17 years old? Meron. 18, 19, ang babata nyo pa. Ang dami nyo pang pagdaraanan sa inyong buhay. Just in case, na sa inyong paglalakbay, sa inyong buhay, paglakad ninyo sa mundong ito, dumating yung time na ikaw ay kagaya ng isang tupa na tumigas ang leeg, dito mo pumunta, pero sabi ng door, dito ka, pasok ka dito sa loob. Pero ikaw gusto mong lumabas, gusto mong doon pumunta. Kapatid, bumalik ka. Lagi kang babalik, amen? Babalik ka sa pintuan, papasok ka kay Kristo Jesus. Sobrang minamahal ka niya, hindi ka niya pinababayaan. Huwag mong sasabihin, dito na po ako, maglalagalag na ako habang enjoy ko ng buhay kong ito sa labas ng out na lang ako, pero yung ginagawa mo doon sa labas, hindi naman yung bagay na pinagagawa ni Lord. Babalik ka sa pintuan ng ating buhay. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tayo lang po ay makakapamuhay ng isang tunay na masaya, totally free, totally yung buhay na talagang sabihin mong ma-enjoy mo completely, spirit, soul, and body, kung talagang tayo ay nandoon sa pintuan ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Isang buhay na free from fear. Wala kang takot. Ano man ang mangyari sa iyo, alam mong hindi ka niya iniiwan. Pero pag ang isa pong tupa ng Panginoon, tupang tao, ikaw yun at tayo yun. Pag tayo'y lumayo na sa Panginoon, may takot na po sa atin. Kahit sabihing, enjoy natin for the meantime, yung mga bagay na ginagawa natin, pero may kasama po yung takot. Hindi po masaya ang buhay na may takot sa puso. Ang masaya, yung alam mong safe and secured ka doon sa kalayaan na binigay sa iyo ng Panginoong Hesukristo. Amen! Next slide please. Sabi, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Anong kahulugan ng find pasture? If you go through the door of Jesus, you will find plenty. Satisfaction. Sino rito ang gusto ng satisfied, fulfilled life? Siyempre, gusto natin yan, mga kapatid. Alam niyo po, ang binibigay ng ating Panginoong Jesus para sa bawat isang umiibig sa Kanya
sumasampalataya sa Kanya ay hindi po old pasture, kundi isang green, talagang fresh na pasture, luxurious pasture ang binibigay ng Panginoon. Kung paano po yung mga literal na mga tupa, ang katuwaan po nila, yung kapag dadalhin sila ng kanilang mga shepherd, doon po sa green meadows, talagang luntian na damuhan, doon po sila kakain, talagang nagpapakasaya sila doon. Ang sarap ng buhay nila, they feel na fulfilled, contented, satisfied sila doon kasi mabubusog sila ng mga fresh green grass na yon. Tayo naman po sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tayo po ay dadalhin ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy na pagpasok sa pintuan ng ating Panginoong Jesus, isang contented, satisfied life sa Kanyang piling. Bakit po sabihin natin kontento tayo? Kasi hindi naman po ang contentment, satisfaction o fulfillment ng isang tao ay pera. Hindi po. Hindi rin fame o glory. Hindi po. Hindi rin po sino mang tao sa buhay natin. Hindi po sila makakakompleto ng ating satisfaction sa buhay. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus lang. Amen. Kaya nga po, let us go through the door of Jesus. Sa Kanya lang po tayo manatili. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Amen. Dahil dito po natin mararanasan lamang yung sabihin natin na kompleto na yung buhay natin. We can live without yung mga bagay na iyan sa mundong ito. But we cannot live without the Lord Jesus Christ in our life. Kaya alam niyo po, ang sabi sa verse 10, yung after po ng verse na yan, sabi ni Lord, I have come that you might have life and have it more abundantly. Di po ba? Ibig sabihin, yung satisfied, fulfilled, contented life, ito po yung Kanyang ibinibigay sa bawat isa na pumapasok sa pintuan. At wala pong iba, ang pintuan yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Marami po mga advertisements, mga commercial sa TV na ito, ino-offer, ito dahil makakapag-satisfy, ito makakapagpasaya sa buhay ng tao. Ang dami nga yung mga nakikita natin sa gadget, sa TikTok, ito gawin nga, ang saya-saya. No, hindi po. Ang mga bagay na yan na binibigyan ng sanlibutan ay fleeting. Ibig sabihin, madaling napapawi yung mga kasiyahan na binibigay. Pero iba yung kasiyahan, yung kagalakan na binibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong lalayo sa ating pintuan. Papasok tayo sa Kanya. Sa Kanya lamang po tayo mananatili dahil Siya po yung tunay na nagbibigay ng joy. Iba po yung happiness. Yung happiness parang mas mababaw kaysa po sa joy. Yung joy po ay talagang alam mo na completely spirit, soul, body, sakop po yan. Pag sinabing joy, pag binanggit po yung promise ni Lord, hindi lang po happiness kundi joy. Joy unspeakable and full of glory. Si Lord ang kailangan natin sa ating buhay. He is the one who satisfies. Siya lang po ay makakapagbigay sa atin, sa ating puso, ng bagay na kinauuhawan natin. Naranasan na po yan ng maraming mga tao. Natanggap na nila yung bagay na hinihiling nila, nakamit na nila yung success na gusto nila, yung mga pangarap nila sa mundong ito natupad na, pero hindi kumpleto. Why? Kulang si Lord sa kanilang buhay. Pero tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga tupa ng Panginoon, we are complete. Una si Lord sa buhay natin as our door, and then sa pagtanggap natin sa Kanya, pagkapit natin sa Kanya, paghawak natin sa Kanya, pagdepend natin sa Kanya na totally, He is our all and all. Lahat pong mga bagay na dumarating sa ating mga buhay, secondary na lang po yan na nagbibigay sa atin ng katuwaan. Ang unang-una ay si Lord. Kaya nga po mga kapatid, let us always
go through the door of Jesus to receive all these promises. Siyempre, yung salvation, taglay na po natin. Yung freedom, binibigay po niya sa atin. Huwag kang maging bilanggo. Hindi ka kagaya ng isang bird na nakakulong sa hawla. Hindi ka kagaya ng isang slave na nagtatrabaho sa plantation. Ikaw ay isang taong malaya na naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. You have the joy of the Lord in your heart galing sa Holy Spirit. At dahil yan ay taglay-taglay mo, yung freedom na yan, you will live a free life. Hindi ka alipin ng kasalanan, hindi ka alipin ng kaaway na dyablo, walang takot sa puso mo, masaya ka, satisfied ka. Ngayon, dahil taglay mo yan, napakaganda ng buhay mo, anong gagawin mo ngayon? You will go. Amen. You will pray for other people para sila din ay makapasok sa pintuan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the door. I am the door. Lahat kanyang inaanyayahan. Pumasok kayo sa akin. Lapit kayo sa akin. Ako ang pintuan. Ako yung daan. Tayo pumasok na sa kanya. Amen? Huwag ka nang lalayo pa, kapatid. Manatili ka sa kanya. Ang ganda po ng buhay ng mga anak ng Diyos. Ang palad po ng bawat isa sa atin. Lalo kayo, mga bata pa kayo, nakilala nyo na si Lord, huwag nyong sasayangin ang inyong buhay. Do not waste your life sa mga bagay na hindi magpapaganda sa inyong kinabukasan. Ang inyong future, ang inyong destiny ay tunay na magiging maganda lamang. Because of Jesus, our door. So, you go in, you go out. Malaya ka. Hindi yung puro ka out. Pag sinabing puro ka out, hindi ka nakikipag-communicate kay Lord, hindi ka nakikipag-fellowship sa Holy Spirit, hindi ka nagpe-pray, puro ka lang, gawa ka lang ng gawa, mababurn out ka. Go in and out, in the presence of the Lord, and out serving the Lord and doing His will. Amen. A saved life, a free life, and a satisfied life. Again, let us read John chapter 10, verse 9. Begin, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and he will go in and out and find pasture. Salvation, freedom, and satisfaction. Taglay mo yan. So, pray for others para maranasan din nila yung mga bagay na yan. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. At dahil tayo ay pinagpapalagay